ko pukpukin. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, napaka-flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? O sino man yung driver na yan? Patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire! Sino spare tire nga? Si Sarah! Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan ng taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan. Yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor. Natidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are nagras nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot ba kayo? Tubo lang sa akin. Gawin ko lang pampalit ng tubo. Sinabihan ako, fighting group. Wag daw ako mag-encourage. But anyway, sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. At gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot, na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo, para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo, huwag kayong matakot, at kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan,
ipakita ninyo ang strong result dito. So, gusto kong matinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Oh. Nanding, nandito ka? Nanding! Saan ka? Oh, Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Matapang yung musang na yan. Plus 45. No? Oh. Matagal kong kasama to sa Davao. Sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may mag-secure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country, 7 milyon yan. 7 milyon yan. Okay, tuloy ako sa kwento ko. baka i-disperse tayo kung na kailangan matapos ako eh. Tarantadong mga buhay to. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareglo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Umanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, ano, pangalan ito, sino yun? Basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, ano? Si Paet, no? Si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment. Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O budya na, sasama sila, patay kung patay. Okay, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA, ng mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dali natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapon natin yung mga baril. O sir, okay yan sir. O nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit tayo may bigay susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niyo yung baril, hindi pwede, ilalabas niyo yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo. Tapos iwanan mo. Hindi naman dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1-star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PMA. Kasabi sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang na sir, ang daming general sa bansa natin. Walang may bayag na tumayo. Uy, parang totoo yan. Parang totoo ngayon yan, ha? Parang totoo yan, ha? Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Huwag nyo aasarin mga yan kasi nagkatrabaho lang yan. Alam nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Ayaw nyo, huwag nyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag ito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayo lahat. Okay? So, mamaya muna. Tapusin yung kwento ko. Meron pa trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko doon sa mga kasama, sir, kay General Enrile, ang daming general walang gustong tumayo, sir. Ako may bayag, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi,
kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano kung makapili? Kasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia. Plus 62 PNA, listahan niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa ba? De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, Class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, sir, tulungan nyo kami dito. Yun si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, o sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim, ng Ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA Intelligence. Suot kayo ng ano, ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putangin nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagit po ang Pilipinas ng Civil War. Na yun ang ginagawa namin yun. Sinasagit namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit pa eh. So, noon sabi ko, sir, 6 tayo. Sino? General Enrile, Captain Pangilinan, Camp niya, Class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, CMO Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ako, si Lieutenant Dudong Paune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit sir? Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya kung hindi na kailangan sir, mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Nakasama ko sa Mindanao, yung iba nakasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No? Binabaril ko sila, tatamaan ko sila sa usaadan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan, nakasniper ako. Dapa! Eh, pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumigil ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala nyo, sir! Wala nyo bulaklak! Kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, 2 sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam niyo yung password? Kinakailangan may counter ka. Pag sinabi Nara, sagot ka, mahugani. Kung ano, depende sa password na pinag-usapan ng mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, sir, Papa Whiskey, hold, who goes there? Papa Whiskey, password. Papa Whiskey, Nara. Alam niya, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay sir, ikaw pala yan sir. Oo, nasisilaw ako. Tanggalin mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan pa si Lieutenant Kapuyan, yung mista ako. Yung naging NCIP, tumatakbong Senator ngayon, iboto nyo! Si Captain Kapuyan. Ay, meron pang no? Meron pang vlog eh. May vlog pa. Boto nyo si mista ko, si Colonel Kapuyan, dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiation. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Enrile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Baba na, nagkaroon ng negotiation. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, Class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang ididisband the Ranger Regiment. Walang ididisband.
No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Kasi babalik sa barracks, ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakadto na sa green, sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabugan na yung mga tao. Nagdabugan! Binahampas na yung baril na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, kung labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko delikado, puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nasasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram sir. Kung pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig! Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Itaas sa kamay. Kaya nga, kilala niyo ako. Walang kaya kayo, kitang-kita na ako eh. Kung sino nakakilala, itaas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, iba, nakasama ko, iba, tinraining ko. Kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Kaya gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Putat, nagkasahan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Tapos sabi sa akin ni General Enrile, lumapit. Iking, alam mo ba yung ginagawa mo? Oh, sir. Oh, sir. Alam ko. Delikado yun nag-negotiate na tayo. Ayaw mo bumalik eh. Ayaw mo bumalik sa barracks eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Sabi ko, ako pala sir, alam kong ginagawa ko. Ang Ranger kasi, parang aso yan. Tadyakan mo yung puwet, yung buntot, kahit malaga ka, kakagating ka. Kaya yung Ranger, pagka yan, ginagat mo, agaya ng ginagawa nyo ngayon, puta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko. Yung kaliwa, kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan nyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga parin. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok yan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat, upakan nyo, at bumalik kayo dito sa Makati, ako magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yay! Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Thank you. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos nung sabi ni General Enrile, ayan na, papasok na yung mga Ranger, maglalabasan na, pupunta na ng barracks, pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General Enrile dun sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo dun sa Forges Park, dun sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan ng Ranger doon, mga nag-rebelding sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, wala silang bala. Bakit ginawa yung desisyon na yun? Bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa servisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Star. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Lahat sila nagkaroon, ako lang hindi tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggap
Kinulong ang mga sundalo namin. Kinulong lahat. Tumiwalat ang gobyerno ito sa usapan. Kaya walang kagana-ganang kausap ito, sabi ko. Kaya umalis ako sa servisyo. 1995. Ayoko nang isugal yung buhay ko para sa ganyang klaseng gobyerno na hindi marunong sumunod sa usapan. Ano yung usapan niya ng gobyerno? Sinabi, pabababain ang bigas. Sinabi, pagpapatay ng bahay. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, papaligtaran. Kaya ako, nalabas utang ina ninyo, ha? Pinuhay nyo ko Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-alagala ako na aso, dapat pinalikuan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastos nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon, yun ang dahilan. Ngayon, ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung pinupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP. Makinig kayo. Ayokong mangyari, mga AP, makinig kayo. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Makinig kayo, ha? Kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko na isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. Ganyan ang veteran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang magsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, magtitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Kaya pagka meron dito na masaktan, meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan mo kayong lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako janitor. Janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? May janitor tayo sa kamay. Ano yung janitor? Alam niyo bakit janitor apply ako? Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Balik natin! Ang sino man gumalaw sa inyo, kaaway natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Unfortunate ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag na wag. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. Tatlong araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Putangin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines. Sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa na you will uphold the
Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa drug addict? Tama ba na kumampi kayo sa magnanakaw, sa mga buhaya? Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Makatay ng baboy. Makatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy naman, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan. Si Patong. Ayan o, sarap kita. Patong! Patong! Pinapanood kita. Pinapanood kita. PNP ang una yung pukpukin. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, napaka-flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi! Tama ba na ipipilit paandarin yung sasakyan? O sino man yung driver na yan? Patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire! Sino spare tire niya? Si Sara! Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na ngayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare nga ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya, ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ito sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo, tanggalin ninyo yung bala ninyo, tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan ng taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, natidinig mo ito, Governor. Natidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are nagas nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, mag-armas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, stak, bambo, tubo. Sino tinakot nyo? Takot ba kayo? Tubo lang sa akin.
sinabi ko na yung gusto ko sabihin. Tama yan. Okay? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Magtipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot, na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo, para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo, huwag kayong matakot, at kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. So, mula dito, si Commander Bugaya